Tipas, galing sa salitang tinagpas o tagagapas. Nagsimulang isang malaking baryo noong 1573 sa panahon ng mga Kastila. Pagkatapos ay hinati ito sa 4 na barangay. Isa rito ang Kalsada. Ang Tipas ay isa sa mga dakong sinilangan ng mga bayani. Ayon sa kasaysayan, galing dito ang maraming katipunero na lumaban sa mga mapanakop na Kastila at mga gerilya na lumaban sa mga Hapones. December 1, 1944, nagsona po dito sa Tipas. Doon po sa sona, lahat po ng kalalakihan taga-Tipas ay tinipon po sa harap ng simbahan ng Aglipayano. Doon po, isinakay po sila sa mga truck at hindi na po kailanman nakabalik. Noong 1886, dito sa Baryo Kalsada, sa dakong ito, isinilang ang kapatid na Felix Y. Manalo, ang unang nangaral tungkol sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at unang namahalan nito. Payak ang pamumuhay ng mga taga-Tipas noong ika-19 na siglo. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka at mangingisda, kasama mga magulang ng kapatid na Felix Manalo. Ang bata noon na kapatid na Felix ay natuto ng gawaing bukid at naging pastol ng kalabaw. Dito rin siya nagsimulang mag-aral. Nang lumaki na, natutuhan ng kapatid na Felix ang fotografya, paggugupit, paggawa ng sombrero at iba pa. November 1913, nang siya'y nagkulong sa isang silid sa Pasay City sa loob ng 3 araw at 3 gabi at nagsaliksik sa Biblia. Pagkatapos nito, buong-buo ang kanyang pananalig na siya'y kakasangkapanin ng Diyos upang ipangaral ang mensahe ng kaligtasan. Nagsimula niyang ipangaral ang Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Maynila. Hamak lamang ang pagsisimula ng unang lokal o kongregasyon ng Iglesia ni Cristo sa punta na may kakaunting kaanib. Dumating ang panahong bumalik sa Tipas ang kapatid na Felix Manalo upang ipangaral din niya rito ang Iglesia ni Cristo. Bagamat sinalubong siya ng matinding pag-uusig at panguuyam ng kanyang mga kababayan, ay nagtiyaga at nagtiis siya at sa tulong ng Diyos ay naitatag niya ang lokal ng Tipas. Hindi nagtagal ay ipinarehistro niya ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas noong July 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Si kapatid na Felix Manalo mismo ang nagpatayo ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Tipas na noon ay tinanong siya ng mga hindi kaanib kung bakit daw kakaunti pa ang miyembro ng Iglesia ni Cristo roon ay malaki na ang kanyang ipinatayo. Sinabi ng kapatid na Felix Manalo na sa tulong ng Diyos ay darami pa ang bilang ng mga kaanib ng iglesia sa dakong ito. Niloob ng Diyos na matupad. Isinunod niyang itatag ang lokal ng Pateros na malapit sa Tipas, ang mga lokal ng Buting sa Pasig at Tondo noong 1915. Kasama sa mga naakit niya sa mga aral ng Biblia, kaya umanib sa Iglesia ni Cristo ang mga dating umusig sa kanya at mga dating pastor protestante. Pinasimula ng kapatid na Felix Manalo ang pagtuturo ng mga magmiministro sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, hanggang sa dumami ang mga ministro na naging katuwang niya sa mga gawain sa Iglesia. Masigasig na pinangunahan niya ang walang humpay na mga pamamahayag sa mga maliliit at malalaking dako. Sunod-sunod ang mga distrito eklesyastiko na itinatag ng kapatid na Felix Manalo. Ang mga nauna ay Pampanga, Tarlac, Laguna, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Batangas,
Quezon, La Union, Cebu, Bohol, Ilocos Norte, Rizal, Isabela, Mindoro Oriental, at Cotabato. Pagkatapos maipatayo ng kapatid na Felix Manalo ang unang konkretong gusaling sambahan ng iglesia sa Washington, Maynila, sunod-sunod na ang pagtatayo ng mga malalaking gusaling sambahan. Pinatibay ng kapatid na Felix Manalo ang mga sambahayan ng mga umanib sa iglesia mula sa mga kabataan hanggang sa mga magulang. Lalo niyang pinaalab ang pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos. Nagbunga ito ng pagdami ng mga lokal sa buong Pilipinas. Itinuro niya ang kalooban ng Diyos na ibigin ang kapwa at lingapin ang mga nangangailangan. Pinatatag at pinarami niya ang bilang ng mga may tungkulin. Inihanda rin niya sila upang lalong maging mga epektibong katuwang ng pamamahala ng iglesia. Pinangunahan niya ang pagpapatuloy ng sinserong pagsamba sa tunay na Diyos. Ang kapatid na Felix Manalo na nagmula sa tipas na dako ng mga tagagapas ng palay ay naging manggagawa rin sa bukirin ng Panginoon na ito ang iglesia. Hayag na hayag ang malalaking tagumpay ng iglesia ni Cristo hanggang ngayon. Pagamat pinapagpahinga na ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo, subalit ang gawain sa Diyos na pinasimulan niya ay nagpatuloy sa pagsulong maging sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo at maging ngayon sa pamamahala ng kapatid na Eduardo B. Manalo ay nagpapatuloy. Ang hindi maikakailang presensya ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng malalaking gusaling sambahan, mga estruktura at edipisyo, mga proyektong pangkabuhayan at pangkawang gawa, at ang patuloy na dumaraming bilang ng mga kaanib nito sa iba't ibang panig ng daigdig ay katuparan ng mga pangako ng Diyos sa gawain ito. Sa kasalukuyan, ang Iglesia ni Cristo ay kinikilala maging ng mga makapangyarihang bansa dahil sa mahalagang ambag nito sa ikabubuti ng tao sang-ayon sa pamumuhay Kristiyano at maging sa hindi matatawaran na pag-aalay nito sa mga mamamayan na apektado ng mga kalamidad lalo na sa panahon ng pandemya. At may 5,758 pang nag-aaral sa Iglesia ni Cristo School for Ministers. May 161 na ang mga bansa at teritoryo na kinatatatagan ng mga libu-libong lokal at extensions ng Iglesia ni Cristo at ang mga membro nito ay kabilang sa 149 na lahi at nasyonalidad. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan, sa malayong lugar, at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Para sa mga hinirang, ang mga sugo ng Diyos na gumugol ng kanilang buhay upang ang mga tao ay mailapit at maibalik sa Diyos, magkaroon ng napakatibay na pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan at makarating sa bayang banal, ay higit pa sa mga bayani ng mga bansa.
Nagpapatuloy ang masisigla at taos sa pusong pagsamba sa tunay na Diyos ng napakarami ng mga mananampalataya ngayon sa buong mundo, gaya ng itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Simula'y nagpanukala ka, sa malayong may mga hirangin, at sa mga wakas ng lupa'y tatawag, ng sugong magsasagawa ng iyong payo. Kahit na sa tao'y hamak siya, inalalayan mo ng iyong kamay. Hindi siya natakot, ni hindi lang hina, pagkat lakas niya'y ikaw, Ama. Ang iyong sugo, O Diyos, sa mga huling araw, nanguna ng tapat sa iglesia.